Gemstones by myself, Lincoln Eserio, and welcome back to my another vlog. Welcome to my FB channel, welcome to my YouTube channel, at maraming salamat po. Lalong-lalo na unang pasasalamat ko, bungad dito sa video na to. Pasasalamat po doon sa mga nagtiwala sa akin, doon sa mga bumili na sa akin ng mga iba't ibang klaseng Lucky Charms. Lalong-lalo na ang mga Pia bracelet, mga sutra ring, mga money wealth ring, at kung anik-anik pang mga pampaswerte, which is available na po sa aking FB page. Ang gawin nyo na lamang po is just type Cosmic Gemstones. Kung ano po yung profile picture ko sa YouTube channel ko, yun din po yung profile picture name ko, profile picture at profile name ko sa aking FB page. Yun lang po yung nag-iisang aking online legitimate store na pwede po kayong bumili, mag-order, at available na po. Ang dami ko pong available na mga iba't ibang klaseng Lucky Charms. Okay? So, ang gagawin nyo na lang po is kailangan punta na lamang po kayo sa FB page and follow my FB page Cosmic Gemstones. So without further ado, let's start our topic for today. So medyo bibilisan ko lang po ito. Ito po yung complete guidelines kasi ang dami na pong bumili sa akin ng sutra rings, and then after na bumili sila sa akin at naidaan ko naman sa ritual ng pag-activate using my cleansing bowl and activation bell under the name and birthday ng owner. So ito na po yung full guidelines ng mga nire-request sa akin kasi alam naman po natin na kapag lahat po ng mga Lucky Charms ay kailangan po dumaan sa cleansing bowl at activation bell. Sa mga hindi pa nakakakita ng activation bell at cleansing bowl, ito po yun. Okay? Ito po ang aking cleansing bowl at activation bell po, at mandatory po sa lahat po ng mga bibili ng mga Lucky Charms ay kailangan po talaga dumaan dito sa activation bell and cleansing bowl. Dito ko po siya ilalagay, and then patutunugin ko po siya under the name and birthday ng owner. May video na po ako niyan, pwede niyo po i-check sa aking YouTube channel. Okay? At sa aking FB video, meron na rin po. So ngayon, ito pong complete guidelines na ito para po ito dun sa mga bumili ng mga sutra ring at sutra bangle sa akin na naidaan ko naman talaga sa cleansing bowl at activation bell under your name and birthday. So sundin nyo po ito. Ito po yung mga kailangan nyong gawin kapag meron po kayong mga bagong bili na sutra ring at sutra bangle. Again, kung yung mga nabili nyong sutra ring or sutra bangle ay hindi dumaan sa tamang ritual or hindi siya dumaan sa mandatory ng pag-cleansing gamit ang activation bell at cleansing bowl, wala po itong bisa. Therefore, pag wala po itong bisa, hindi nyo na kailangan pakinggan tong video na to kasi sa simulat sa pool pa lang is wala na siyang gana. Wala na siyang bisa. Ibig sabihin, pag sinuot nyo po siya, ano na lang po yung palamuti. Okay? So, pero doon sa mga bumili na sa akin at naidaan ko sa cleansing bowl at activation bell, ito po yung complete guidelines para tatandaan nyo po kung kayo po ay may mga bagong bili na sutra ring, whether it's silver or gold or lahat po ng guidelines sasabihin ko po dito sa inyo. Okay? So, ngayon, let's say meron po kayong bagong bili sa akin at dumating na po ang inyong sutra ring at sutra bangle. Okay? Ano ba po ba yung dapat nyong gawin bago nyo siya isuot? Lahat po, mga do's and don'ts, sasabihin ko po yung mga dapat yung gawin bago nyong isuot. Okay? Lahat makinig lamang po. Halimbawa, lahat kasi ng mga bumibili sa akin, nakalagay po ito sa mga bracelet box at sa ring box po. Okay, so ngayon tatanggalin mo na siya, di ba? Bagong bili na siya. Naritwalan ko na yan sa cleansing bowl at activation bell. Bago nyo siya isuot, ganito po yung gawin po ninyo. Para lang siyang may pagkakahawig sa piyaw. Okay? Pakinggan ng mabuti, pati yung mga do's and don'ts, sasabihin ko lahat-lahat. Okay? Ganito lamang po, paikutin nyo siya ng paikutin. Ito, hihimas-himasin nyo. Itong bangle. Or kung wala kayong bangle or ring lang, pwede naman po, ganyan lang, paikot-ikutin nyo siya. Tapos, make a wish, kahit ilang wish po pwede. Whether it's clockwise or counterclockwise, ang pag-ikot, okay lamang po. Basta habang nag-wish po kayo, kailangan paikutin nyo. Pwedeng pa ganon or pwedeng pa kaliwa or pa kanan, okay? So, pag may mga bangle din naman po kayo, pwede nyong himas-himasin po yung bangle nyo. And then mag-wish kayo. Kahit ilang wish po pwede. Basta paikutin nyo po ito kasi naiikot naman po ito. Ngayon, pag naan nyo na to, ayan, and then, mag-e-amen po kayo, and then i-blow nyo na po yung 3 times. Okay? And then, tsaka nyo na siya pwedeng isuot.
Okay? Saang daliri po ba tamang isuot at saang kamay po? Magandang katanungan po yan. Actually, sa lahat ng daliri pwede. Pero, ang pinaka-highly recommended ko po, uulitin ko, ang pinaka-suitable po talaga is dito po sa middle finger at dito sa hinduturo. Etong dalawa, pwede. Yan. Etong dalawa. Pero kung pwede naman dito, pwede rin naman dito. Pero ang akin lang, yung pinaka-highly recommended ko itong dalawa. Okay. Pero kung gusto nyo isuot dito, okay lang naman po yon. Wala naman pong masama. Basta ang importante, maidaan siya sa cleansing bowl at activation bell. Under your name and birthday. Kasi doon po manggagaling yung visa. Doon po siya maa-activate. Doon po magkakaroon ng visa lahat ng lucky charms. Okay? So, saan kamay po ba siya isusuot? Kahit saan kamay. Whether it's kaliwa or kanan, okay lang po yun. Okay? Kasi sa piyaw, kung saan kayo nagsusulat, doon yung isusuot yung bracelet. Ito, kahit saan. Kahit saan kamay. Halimbawa, napili nyo dito. Dito nyo isusuot. Ngayon, kung dito nyo sinuot yung ring, tapos bumili kayo ng bangle, dapat yung bangle, dito rin nyo isusuot. Okay, hindi po pwede dito. Kailangan dito, kailangan pantay sila. Kung saang kamay mo sinuot yung ring, dapat dito mo rin po isusuot yung bangle. Hindi pwede sa kabila. Parang magkalaano sila, parang magkasalungat. Okay, kung saan mo sinuot yung ring, dito mo rin isusuot. Pag dito mo sinuot yung ring, dito mo rin isusuot yung bangle. Okay, ngayon, ganito po. Isa pang dapat yung tatandaan, pag bibili kayo ng sutra ring, dapat terno nyo rin ring, gold din. Hindi pwede yung gold tapos dito silver, tapos silver gold. Kailangan pag silver, silver. Pag gold, gold. Hindi pwede yung gold dito tapos silver yung bangle. Or vice versa, gold yung bangle, silver yung ring. Bawal pong ganon. Basta kung ano yung kulay, yun po. And then, sa isang kamay nyo lang po siya isusuot. Hindi pwede yung nandito yung ring, tapos yung itong bangle na sa kabila. Okay? Hanggat maaari, bawal. Ngayon, may mga magtatanong, pwede po ba siyang itabi sa mga relo, sa mga iba ko pang accessories? Pwede. Kahit ano pong mga accessories nyo na nakalagay dyan, mga rosaryo, relo, kahit ano pang mga bracelet yan, pwede po. Wala pong bawal dyan sa pagtatabi-tabi, kung magkakatabi man yung mga ano nyo. Okay, ayan po. Ngayon, may mga nagtatanong sa akin, pwede ba kahit mga dalawang sutra yung isusuot ko, kahit ilan? Pwede po. Wag lang po yung 4 na sutra ring. Okay? Pwede po kahit ilan yung isuot, wag lang yung sabay-sabay na 4 na sutra ring. Okay? So, nasa sa inyo naman po yan. Okay? Ngayon, ano ba yung mga bawal pag meron po kayo nito? So, ngayon, iisa-isahin ko po kung ano po yung mga bawal kapag meron na kayong suot na sutra ring. Number 1, yung pinakabawal, wag na wag nyong ipapasuot sa ibang tao. Kasi nga, na-undergo siya sa proseso ng pagritual. Okay? And then after that, dito sa cleansing bowl and activation bell, ilalapat ko rin po siya sa selenite tower stone. Ito may ilaw po yan, yung may base yan para may fluorescent lamp na platform na kapag. Diyan ko po inaano yung mga nilalapat para ma-energize po yung bracelet. Okay? So, dadaan po talaga siya sa mga proseso po. Okay? So, number 1, yung bawal isuot ng ibang tao kasi nga naritwalan na po ito. Ngayon, kung hindi naman yan naritwalan, ibig sabihin walang bisa. Therefore, pag walang bisa, kasi nga hindi dumaan sa cleansing bowl at activation bell, pwede po yan ipusuot sa ibang tao kasi nga wala naman talaga siyang bisa sa simulat sa pool pa lang. Okay? Kasi once na naritwalan na yan sa cleansing bowl at activation bell, doon pa lang maa-apply yung mga bawal. So, sana naiintindihan nyo po. Number 1, bawal isuot ng ibang tao. Number 2, bawal isuot kapag maliligo. Kasi nga yung mga sabon, yung mga dirt, baka mamaya yung bisa niya masama sa tubig pag nagbubuhos kayo. Yung bisa niya mapunta na mawala, tuluyan ng malusaw, ika nga. Kasi yung bisa niya nakakabit na dito. So, pag naliligo kayo, baka pwedeng masama sa mga dumi, sa mga sabon, sa mga shampoo. Kaya bawal po isuot ang mga sutra ring, sutra bangle kapag kayo ay maliligo. Number 3, bawal po siyang mabasa ng any kind of chemical liquid substance. Okay? Ngayon, kapag accidentally siya nabasa ng tubig or alcohol, ang pinaka-remedyo nyo lang pong gagawin is punasan nyo agad-agad ng tuyong tela po. Okay? Pwede nyo pong punasan ng tuyong tela, basta kailangan agad-agad. Okay? Kailangan patuyuin siya agad. Okay? Ngayon, may mga magtatanong sa inyo, pwede ba siya isuot pag matutulog? Yes.
Pwede po. Pwede ba siya hawakan ng ibang tao? Yes, pwede din po. Okay? Ngayon, pwede ba siya isuot sa kahit saang lugar? Yes, pwede din po. Kahit saan, kahit sa bar, pumunta kayo sa bundok, mag-swimming kayo. Basta pag magsiswimming kayo, tatanggalin niyo po ito. Okay? Ano ba yan? May lumilipad. Okay? And then, sa mga burol, sa sementeryo, sa hospital, pwede din po isuot ang inyong sutra ring. Okay? Ngayon, ganito po yung ginagawa ko pag meron ako nito. Every time na gusto ko mag-wish, pinapaikot ko lang yan. Suot-suot nyo. Halimbawa, suot-suot nyo na to. Every time na gusto nyo may kahilingan kayo, kahit araw-araw kayo mag-wish, okay lang naman eh. Paikutin nyo lang yan. Pwedeng clockwise or counterclockwise. Then mag-wish kayo ng mataimtim. Kailangan tahimik yung lugar pag nag-wish kayo. Every time, every day, pwede po kayo mag-wish. Non-stop, okay lang po yung wala namang bawal kahit ilan po yung wish po ninyo. Okay? Again, nabanggit ko na yung pwede isuot kapag matutulog. Pwede hawakan ng ibang tao. Okay? Kahit saan po itong dalhin, pwede din po. Okay? So, ano pa ba yung mga dapat kong sabihin sa inyo regarding po dito sa mga guidelines na ito? Baka mamaya may mga makalimutan pa ako. Okay, so sana naiintindihan nyo po, no, yung mga pinagsasasabi ko rito para itong video na to, ito na po yung magiging guidelines nyo po. Lalo-lalo na kung kayo po ay bumili po sa akin kasi lahat po ng mga bumibili sa akin, sinisendan ko po ng guidelines kung ano yung mga dapat at hindi dapat gawin. Okay? At bawal po pala itong paglaruan ha. Hindi po ito laruan na bawal yung iitsa-itsahin, bawal po. Hindi po ito ordinary accessories. Ito po ay pampaswerte. Okay? So, kailangan po talaga may langaw. Kailangan po talaga mahalin po ninyo yung mga lucky charms po ninyo. Okay? Pwede din siya ipasok sa kwarto. Kapag matutulog kayo, pwede nyo siyang isuot. Kapag matutulog po kayo, okay lang din po yun. Okay? So, sana po naintindihan nyo po itong topic na to. At ito na rin po yung magiging full guidelines po ninyo kung kayo po bibili ng mga sutra ring sa akin. Okay? Ayan po. Basta ito po ay dumaan sa cleansing bowl at activation bell under your name and birthday, doon nyo pa lang pwedeng panoorin itong video na to. Doon pa lang papasok yung mga bawal. Again, kung nabili nyo po yan at hindi nyo alam kung naritwalan under your name and birthday at di nyo alam kung dumaan sa cleansing bowl at activation bell, malamang sa malamang hindi ito naritwalan o hindi po ito na-bless. So therefore, wala po itong visa. So wag na po kayong umasa. So yun lamang po. Sana po ay nagustuhan nyo itong aking video at available na po ang aking mga sutra ring. Meron po akong makapal version at meron din po akong manipis na version. Same price lamang po. Meron din po akong mga bangle, gold, titanium gold at titanium silver po. Available na po yan. Matagal na po. Okay? So, sana po ay nagustuhan nyo itong video na to at kung kayo po ay may mga katanungan pa, mag-PM lamang po kayo. At kung kayo po ay interested na bumili sa aking sutra ring at makakasigurado naman po talaga kayo available na po ito at legit po, imported from Thailand. Okay? And I have available sizes from 6cm to 13cm. Okay? So, yun lamang po. Maraming salamat. Mag-PM lamang po kayo kung interested po kayo or you can call me at 0923 416-5082 for further information, especially of the price ng mga sutra. Okay, so yun lamang po. Maraming salamat sa mga tumangkilik sa akin. Again, sa mga bumili na sa akin ng mga pampaswerte, lalong-lalo ng mga piyaw, which is yun yung pinaka-bestseller ko. Maraming salamat po sa tiwala. Okay, thank you and God bless. Bye.